Mga katingker, bali kasalukuyan tayo nag-ayos ng Twitter. Bali ito, napalitan ko na ng bago yung voice coil nya. Yan. Okay na tong isang to na Twitter. Bali kuan nga pala to, yung metal dome na concert, 100 watts. Yan. Yung metal dome. Bali itong isang Twitter, ito yung papakita ko kung paano papalitan yung voice coil ng ganitong Twitter. Kaya panoorin nyo itong video para ituturo ko sa inyo kung paano palitan yung voice coil nito. Tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo, itong tornilyo ng Twitter. Madali lang naman talaga mag-ayos ng ganito o magpalit ng voice call. Para lang to sa mga wala man lang idea kung paano ba magpalit ng ganitong mga Twitter, magpalit ng voice call. Bali ito na yung voice call na nasunog. Ito yung papalitan natin. Bali hindi naman siya sunog na sunog, pero bumigay na siya o nasunog na talaga. Sunog na siya. Hindi katulad yung pinalitan ko kanina na isa, talagang sunog na sunog yung voice call. Ito, may sunog lang ng konti pero sira na siya. Kaya ito, papalitan natin siya mamaya. Bali ito yung nabili kong voice call, bago to. Nabili ko dun sa online. Bali ang bili ko dito, kung di ako nagkakamali, is 40 to 50 pesos lang. Yung shipping lang ang mahal. Kaya ang gagawin mo is raramihan mo na ng order. Dapat 3 pataas nga, ganun na ang i-orderin mo para masulit mo yung shipping. Kasi kapag dito mo bibilin tulad sa amin is binebenta nila ng 100 pesos kasi yun, napakamahal. Bali ito yung lilinisan natin. Yan, yung butas yan, yung lagayan ng voice coil. Kailangan nating linisan yan bago natin ikabit yung bagong voice coil. Ang paglilinis lang naman dito ay gagamit lang tayo ng papel. Pwede din kayong gumamit ng lids ng mga notebook na hindi nyo na ginagamit. Pero ang gagamitin ko ngayon yung bond paper. Titiklopin lang natin tong pinakapapel, tapos ilulusot natin dun sa may butas o sa lagayan ng voice coil yan. Tapos iikot lang natin para mapunasan yung dumi dun sa loob. Yan. Kasi pag nasunog kasi yung voice coil, mayroon siyang nasunog na yun yung dumi na natitira o naiiwan dun sa ating lagayan ng voice coil. Bali yan, ilulusot lang natin ng ganyan, tapos ipapaikot lang natin yung papel. Parang yan yung pinakapunas natin. Yung papel yan yung pinakapunas natin para mapunasan natin yung dumi dun sa loob. Bali kung napapansin nyo, yung papel meron siyang napunas na dumi. Yan. Bali ang prosesong ito is uulit-ulitin mo lang hanggang sa wala ka ng mapunas na dumi. Hanggang sa pag nilabas mo na yung papel, maputi na siya. Kumbaga wala na siyang mapunas na dumi. Kumbaga pag pinupunas mo tapos nilabas mo yung papel, malinis na yung papel. Ibig sabihin, malinis na yung ating pinakalagayan ng voice coil o itong magnet na to. Yan. Ulit-ulitin lang natin yung proseso. Dapat kasi malinis talaga to kung bago nating ilagay yung bago. Kasi kung marumi yan, hindi maganda yung magiging tunog at saka madaling masira yung ilalagay nating bagong voice coil. Kaya dapat malinis yan, yung pinakabutas na yan. Kaya
ito pwede na to, malinis na to kasi ito kasi hindi masyadong sunog yung voice coil. Hindi siya masyadong madumi, hindi katulad nung isa madumi na madumi yan. Pero ito hindi siya masyadong madumi. Pero minsan itong ginagamitan nila, yung iba ito ginagamitan nila, papakita ko sa inyo. Ito naman ang purpose nito, yung scotch tape na to, yung tape na to is para kung sakaling merong debris o parang buha-buhangin dun sa loob ng magnet is didikit dito sa may scotch tape. Yan. Bali gagamit ka lang ng ano, ito yung ginunting ko lang yan na parang yung sa kanyan, yung manipis na plastic tulad nung face mask. Parang gano'n, nagkupit lang akong ganyan. Doon ko idinikit yung pinaka scotch tape. Yan. Tapos ilulusot ko din siya doon sa butas. Para kung sakaling merong parang buha-buhangin doon sa loob is dumikit mismo dito. Yan, didikit. Bali ito, tulad ng sabi ko, ito yung face mask, ginunting ko lang. Pwede naman kayo gumamit na yung medyo matigas na papel tulad yung loto, yung ticket ng loto, pwede din yun. Doon nyo i-ano yung pinaka scotch tape. Yan. Ilulusot din natin yan. Tapos ipapaikot natin para kung sakaling merong mga debris na galing doon sa voice coil na nasunog o may mga alikabok o kung ano-ano mang dumi dyan sa loob, didikit mismo doon sa may scotch tape. Kasi yung pagpunas natin kanina ng papel, lahat ng yung mga medyo dumi lang o medyo basa-basa, yun yung nakuha niya lang. Pero ito, yung tuyo o yung mga parang ali-alikabok, hindi niya makukuha yung papel kanina. Ito, ang purpose nito is scotch tape. Yun ang tulad ng sabi ko, parang may buhangin o alikabok o dumi o debris na galing sa voice coil na nasira, didikit mismo dito sa may sa may scotch tape. Yan. Bali okay naman siya. Talagang malinis tong ating lagayan ng voice coil. Yan. Kasi nga itong voice coil na nasunog, hindi masyadong sunog na sunog. Malinis yung pagkasunog niya. Kaya okay na to. Pwede na natin tong palitan ng voice coil. Pero i-finish lang natin siya ng papel na malinis ulit para sigurado. Bali ito, ready na siya, malinis na siya. Pwede na nating lagyan ng voice coil. Bali tatabi lang natin muna. Tatakpan lang natin para hindi na siya mapasukan ng dumi. Bali susunod na natin tong pinakatakip ng ating tweeter. Yan, lilinisan lang natin. Tapos isunod na nating lilinisan tong tong pinaka frame ng voice coil. Yan, tinanggal ko lang yung sirang voice coil. Bali itong pinaka frame niya, ito yung lilinisan natin. Tatanggalin lang natin yung yung mga natirang pandikit. Yung dating pinangdikit dun sa lumang voice coil. Yan. Lilinisan lang natin yan. Bali ginamitan ko na lang siya ng liha para matanggal lang yung ibang pandikit, yung natirang pandikit, para maganda yung pagkalapat ng bagong voice coil mamaya na ilalagay natin dito. Bali ito nga pala, itong pinaka frame ng voice coil, yan, putol na siya. Habang nilinisan natin madali na siyang napuputol o talagang marupok na siya. Yan. Madali na siyang maputol. Dati nang putol yung isa pero medyo natuluyan pa yung isa. Yan. Medyo marupok na kasi siya. Kasi lumang luma na rin kasi itong tweeter na to.
marami ng pinagdaanan. Yan. Bali, ilalapat na natin siyang ganyan. Okay pa naman to, gagawan na lang natin siya ng paraan. Kahit putol na siya, pwede pa naman yan. Gagawan ko na lang ng paraan o remedyo. Kasi ganyan ang pisto niya yan mamaya. Ididikit na natin siyang ganyan para ma-fix na siya. Ma-fix na siya dyan sa pinaka-magnet. Yan. Didikit na natin siya dyan. Nilalagyan ko lang ng rugby. Yan. Yung pandikit. Nilagay ko lang siya dun sa may lalagyanan ng eye drop. Mas maganda kasi pag nilalagay mo sa mga isang lalagyan para mas tipid, tsaka hindi siya makalat. Hindi makalat yung pandikit. Bali, nadikit na natin o nilapat na natin dyan sa pinaka-magnet niya, pinaka-magnet. Dinikit na natin siya dyan. Ang isusunod na natin yung pinaka-bagong voice coil. Yan. Bali, ito nga pala, itong voice coil. Minsan kasi yung iba nalilito dito kung saan ba yung positive o negative nito. Kasi minsan naman nilalagyan nilang kulay, yun yung positive. Minsan naman wala. Kaya minsan nalilito sila kung saan ba talaga yung positive nitong voice coil. Kaya minsan ang ginagawa nila is pinapansin nila yung pinaka-rewind ng ating voice coil. Kung ano yung unang turn, unang rewind, yun yung positive. Yun yung minsan basehan nila para malaman nila yung positive o negative. Kasi itong pinaka voice coil, meron yung rewind, yun yung pinakaunang ikot, yun yung pinaka positive. Yung huling ikot, huling rewind, yun yung negative. Pero kung mapapansin mo yung pinaka rewind niya, kung hindi mo siya masyadong mapansin, is hindi ka sigurado kung tama ba talaga yung positive negative mo. Kaya minsan ang ginagawa ko, mas sigurado itong pamamaraan na ito is ito talaga is garantisado talagang tama na yung positive o negative is malalaman mo talaga itong pamamaraan na to. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Dahil sa hindi natin alam yan, yung positive negative, ganito na yung pamamaraan na ginagawa ko. Papakita ko sa inyo. Bali, gagamit tayo ng battery. Itong gagamitin ko is 3.7 pero medyo lobat na rin ito. Pero pwede din kayong gumamit ng 1.5. Yan, 1.5 na battery. 1.5 to. Kaso lang hindi ko na ito gagamitin kasi nga hindi ko siya mako-connect dyan kasi wala siyang wire. Kailangan mo pang lagyan ng wire yung battery o yung voice coil para makonect mo dito sa battery. Yan, kaya hindi to yung gagamitin ko. Gagamitin ko na ito kasi itong gagamitin ko kasi nga meron na siyang wire. Kaya ito yung napagdesisyonan ko na gamitin. Itong may positive yan. Tapos yung black, yun yung negative. Yan yung i-connect natin dyan sa pinaka voice coil. Basta i-connect lang natin dyan. I-connect lang natin siya dyan. Yan. Hindi natin alam yung positive negative ng voice coil. Basta i-connect lang natin yung positive negative ng ating battery. Bali, una ko nang i-connect yung ating negative ng battery dun sa isang wire ng ating voice coil. Yan. Bali, pagmasdan nyo yung mangyayari. Yan. Kung mapapansin nyo, tumutunog siya na gumagalaw. Yan. Pero paloob yung reaction ng ating voice coil. Kumbaga pahigop. Ngayon, babaliktarin ko naman yung connection. Yung positive naman ang ilalagay natin dun sa left na wire ng ating voice coil. Ngayon, pagmasdan nyo yung pagkakaiba nila. Pagbasdan nyo para makita nyo yung pagkakaiba. Bali, hindi pala nakadikit ng mabuti yung pinaka-positive. Bali, yun. Kung napansin nyo siya, tumalon yung voice coil. Yan, ulitin lang natin.
tumalon yung ating voice coil ulit. Yan. Kung papansinin nyo, kung ano yung nakakonect na polarity ng ating battery is yun din yung magiging polarity ng ating voice coil. Ibig sabihin, kung ito nakakonect dyan yung positive ng ating battery, ibig sabihin positive din yan. Yan, ito yung positive. Kasi nga tumatalon-talon yung voice coil. Pag tumalon yung voice coil, ibig sabihin yun yung tamang polarity ng ating voice coil. Yan, magbe-base tayo dun sa may positive negative ng battery. Yan, kung ano yung nakakonect na tumalon yung voice coil. Yan, bali ganun lang. Kasi yung ganun pamamaraan na ganun is okay talaga yung ganun. Ibig sabihin yun yung talaga yung tama na polarity ng ating pinaka voice coil. Bali ito ay lalagyan lang natin siya ng rugby para ididikit na natin yung pinaka voice coil. Tulad ng sabi ko, mas maganda kasi ito nilalagay natin. Katulad nito nilalagay ko sa eye drops na lalagyan para malinis siyang tignan, tsaka madaling mag-apply ng pandig. Bali lalagay na natin tong pinaka voice coil niya. Bali ito isesentro mo lang siya. Bali ang pinakabasehan mo lang naman dito yung pinaka frame. Bali yan na, dyan ko na binabase kung ano yung center niya, o kaya kakapain mo lang siya kung na center na ba yung pinaka voice coil dun sa pinaka magnet. Yan. Bali isesentro lang natin siya. Kakapain mo kung talaga na sentro mo na siya. Dapat yung pinaka rewind ng ating voice coil hindi siya nakadikit dun sa pinakabakal ng ating magnet. Yung iba, dati na nilang dinidikit dito sa may pinaka frame ng ating voice coil bago ilagay dito sa may pinaka magnet. Yung iba ganun yung step nila. Pero ako inuna ko yung frame na nilagay. Tapos yung huli ko nang nilagay yung ating pinaka voice coil. Okay din naman to, basta kung ano lang nakasanayan mo, tsaka yung kasi minsan dapat kakapain mo rin to, kumbaga sanay-sanay mo rin to para masentro mo yung pinaka-kwan niya. Yan. Kung sa tingin mo is pwede namang basehan yung pinaka-frame na bilog. Yan, dapat pantay yan para masentro mo yung pinaka-voice coil. Yan. Bali hinimas-himas ko lang para maganda yung pagkalapat ng pandikit o yung voice coil, lumapat ng mabuti. Bali itong napansin ko, di ba nasira na nga yung pinaka frame ng ating voice coil. Ang gagawin ko dyan is dudugtungan ko na lang siya ng wire. Dudugtungan ko ng wire yung positive tsaka negative nya. Dudugtungan natin siya ng wire. Bali ito na siya, bali ganito na nadugtungan ko na siya ng wire. Hindi ko na pinakita yung pagdugtong, basta importante dinugtungan ko lang ng wire yung positive negative ng ating voice coil. Kasi haba lang yung ating video, pagpapakita ko pa yung pagdugtong. Yan, bali lalagay lang natin yung pinakatakip nya. Yan, lalagay lang natin. Bali yung wire na yan is ididikit natin mamaya dyan. Yan. Pati din dito sa kabila ididikit din natin para ma-fix natin. Didikit natin siya ng glue gun. Glue gun natin siya. Ilalagay lang natin yung pinaka-apat na tornilyo niya para ma-fix na natin tong takip niya. Yan. Para ma-fix na siya. Bali susunod na natin tong wire, igluglugan na natin siya para ma-fix na natin, para hindi siya mahila-hila o gumagalaw-galaw.
Tapos isunod na rin natin tong kabila. Sunod na rin natin siyang iglugan. Bali itong ginagawa natin is remedyo lang to. Kasi nga sira yung pinaka frame ng ating voice coil. Kung hindi naman sira yun, hindi naman natin ginuglugan to. Kasi nga meron tayong paghinang. Pag hindi sira yung voice coil, yung pinaka frame ng voice coil is meron naman tayong paghinangan ng wire. Pinaka terminal ng ating tweeter, meron siyang pinaka terminal. Kasi ito sira na yung pinaka terminal niya. Kaya meron siyang wire. Kinabitan natin ng wire. Bali ganitong kinalabasan. Yan. Meron na siyang wire. Ito yung negative. Kasi ito yung positive, yung tinali ko na siya. Nakatali yung pinaka positive natin. Yun yung pinakapalatandaan natin na yun yung positive ng ating tweeter. Bali test lang natin siya ng tester. Seset lang natin siya dun sa may buzzer. Yan. Kung okay ba yung ating tweeter. Bali test lang natin siya. Bali kung narinig nyo, tumunog yung ating tweeter. Yan. Tumutunog-tunog siya. Ibig sabihin okay yung tweeter natin. Pero mas maganda kung testingin natin tong tweeter sa actual talaga, yung tutunog talaga siya. I-connect natin siya sa may amplifier. A few moments later. Bali ito tinetesting na natin siya. Kinabit natin sa may video okay. Pero ang ginawa ko, hindi ko muna kinabit yung pinaka malalaking speaker ng video okay. Yan. Hindi ko muna siya kinabit para mas marinig nyo o mas mapakita ko yung testing natin, yung tweeter, na matesting talaga natin yung tweeter na siya lang yung tumutunog. Yan. Bali ito yung unang pinalitan ko ng voice coil. Ito. Yan. Yan yung una kong inano. Bali tetestingin na natin yung ginawa natin ng video na tweeter. Bali i-connect lang natin siya para matesting din natin siya kung okay ba talaga, okay yung tunog niya. Bali ko yan, kung maririnig nyo, okay na okay siya, okay yung ginawa nating tweeter. Yan, okay yung ginawa nating tweeter. Yung ginamit pala natin na pinaka voice coil, yun is parehas lang din naman dun sa mga iba't ibang klase ng metal dome. Yung mga ibang hugis ng metal dome, parehas lang din ng mga voice coil yan. Karamihan parehas lang. Bali dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe.